Hindi na lang sa trabaho o pag-aaral, ginagamit ng ilan ang artificial intelligence. Sa lawak ng kaalaman ng AI, may iba raw na humihingi na po ng payo rito. Pero ang paalala dyan ng mga eksperto, sa pagtutok ni Darlene Kai. Maraming gumagamit ng AI o chatbots para sa trabaho o pag-aaral. Para sa kanila, nakatutulong ito sa pagsulat ng mga email o dokumento, paggawa ng assignment o kung may kailangang impormasyon. Pero mayroon ding kumakausap sa chatbots bilang kaibigan, tulad ni Jex na isang guro. Sa isang video na ibinahagi niya sa amin, kinausap niya ang Meta AI dahil hindi siya okay. Sinabi niya ring mahirap ang kalagayan niya na walang masandalan. Mahaba ang tugon sa kanya ng Meta AI. Nakisimpat siya ito sa nararamdaman ni Jex. Nagpayo at sinigurong nariyan lang siya kung kailangan ni Jex ng makakausap. May sumubok din kumausap sa ChatGPT naman na parang casual na usapan lang sa isang kaibigan. Parang tao talaga ang kausap dahil may matching emojis at all caps na tawa pa. Sabi ng psychiatrist na si Dr. Joan Refarial, mahalagang nailalabas at sinusubukang iproseso ang nararamdaman o pinagdaraanan. Magandang panimulang hakbang dyan ang pakikipag-usap sa chatbot. Pero hinay-hinay lang dahil pwede rin itong makasama kung sumobra. Ang danger nito ay maaaring because kung nagiging reliant na tayo or overly dependent sa AI, is mas nagiging isolated pa tayo lalo sa ating mga family members, friends, classmates, community. Nalilimit na natin ang ating sarili doon lang sa AI mismo. So that's one of the dangers which may increase the risk for further isolation. Kung umasa na lang ang tao sa pakikipag-usap sa AI sa halip na sa ibang tao, may panganib na lalong mapalala ang kanyang nararamdaman o mental health issues. Iba pa rin ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. The more we rely or depend on AI, the more na mas nalilimit yung ating kakayanan or circle na ng connectedness, ng that human connectedness natin. So, mas maganda na ang AI hindi niya nababasa kasi no, yung ating true emotions. Kaya hindi talaga nakaka-provide ang AI ng true empathy. Bukod sa pagsandal sa mga taong nagmamahal sa atin gaya ng pamilya o mga kaibigan, nariyan din ang mental health professionals na pwedeng makatulong sa pinagdaraanan. Hindi naman ibig sabihin na huwag makipag-usap sa mga chatbot, pero gaya ng lahat ng bagay, balanse lang dapat. Dahil di hamak na mas importante pa rin ang relasyon sa ibang tao. Kung casual conversations or kung meron tayong gustong sabihin or i-ask na question, then we can ask AI. But of course, know na limited lang ang capacity also ng AI to understand yung ating humanity, yung ating pagkatao. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.